Pero nasa paligid ang clown na umatake pero binaril ni Don ang illusion nito. Muling inutusan ni Ayer si Borgia na bantayan ang item 2049 saka din kaagad na nilabanan ang lumapit na clown. Hamampas-hampas siya ng espada na iniwas-iwasan lang ng payaso. Nakisawsaw din si Leonard na sumuntok pero sinangga ng clown na biglang nagapoy. Saka pa lumayo na nagtumbling-tumbling at nagtatapon ng mga basag na salamin. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series sa isang bobo na nahuhulog sa himpapawid. Pero nagising siya sa katawan ng isang lalaki na nagngangalang Klein na parang katatapos lang binaril ang sarili. Pero sa hindi niya alam na dahilan ay naghilom ang sugat ng katawan. Samantala ay ipinakita ang pinangyarihan ng krimen na mukhang suicide ang sanhi ng kamatayan ng 2 tao. Pero alam ng mga investigador na may kinalaman ang supernatural na pangyayari dito. Binasa ng bida ang diary ni Klein at marami siyang nalaman tungkol dito. At nalaman niyang naibalik siya sa taon kung kailan wala pang internet at cellphone. Pero may nabasa siyang impormasyon na nalaman ni Klein tungkol sa isang misteryosong bagay na kinasangkutan nito. Nag-iisip ang bida kung bakit wala siyang nabasa kahapon bago ng araw na iyon nang biglang gumalaw ang libro at nabasa niyang mamamatay ang lahat kasama ni Klein. Natigil siya nang marinig ang nagising na babae na kapatid ni Klein. Kaya agad niyang tinago ang diary at ang baril. Inayos ng kapatid ang relos nito saka din agad lumabas ng kwarto. Kaya muling bumalik sa business ang bida na inisip na posibleng hindi talaga suicide ang ikinamatay ni Klein kundi ay dahil sa nabasa niyang misteryo sa diary. Pero muli siyang natigil nang maistorbo ni Melissa na sinabing bumili siya ng tinapay. Saka din umalis ang babae para mag-wall-wall. Sa isip ni Klein ay hindi na siya babalik saka kinuha ang baril at nagdamit. Bumili muna siya ng tinapay at binati ang mabait na tindera na kakaunti na lang sa panahon ngayon. Saka din siya lumabas at nakita ang sibilisasyon na mas masaya kaysa sa pinanggalingan niya. May lumapit na payaso na muntik na niyang barilin pero inaya lang pala siya para manood ng magic show. Napansin niya ang isang tao na sumusunod kaya binilisan niya ang paglalakad. Pumasok siya sa isang tent at sumilip sa labas pero oracle pala ang nasa loob na tinawag siya para magbasa ng tarot cards. Sinabi ng bida na nais malaman ng past, present at future kaya inilatag naman ng medium ang mga cards. Una nilang tinignan ng present at nakita nila ang card na bobo. Pero ang nire-represent daw nito ay panibagong umpisa. Ayos na sana pero biglang pumasok ang tunay na tarot reader at pinaalis ang impersonator na nagbasa ng tarot card ng bida. Kaya umalis naman ito pero sinabing totoo ang mga binasa nito para kay Klein. Saka agad din na umalis si Klein. Pag-uwi ni Klein ay naglagay siya ng mga enchantation objects sa paligid at sinimulan ang ritual dahil nais niyang bumalik sa tunay na buhay. Saka din niya sinimulan ang nalalamang ritual sabay na gusal. Akala niya kung walang nangyari. Pero biglang sumakit ang ulo niya at nasaktan ng labis. Pero bigla siyang nagising sa isang lugar na out of this world. Kasabay noon na sa ibang lugar ay may babaeng kinakausap ang salamin na nagchant din ng ritual. Sa dagat naman ay isang lalaki ang nag-uusal din. Kaya ang kinalabasan ay napunta silang lahat sa realm kung saan naroon si Klein. Takot na nagtanong ang babae kung ano ang ginagawa nila doon. Kaya napaisip ang bida at gumalaw ang imagination nito. At kitang-kita ng bida na kung ano ang na-imagine niya ay nangyayari at nabubuo kaya biglaan na nagkaroon siya ng malawak na opisina. Nagtanong si Alger kung sino ang bida kaya nag-isip ng malalim si Klein. Umupo siyang parang boss sa isang mesa sabay gawa ng upuan at pinaupo ang mga kaharap. At nagpakilala ang bida na si Bobo. Tama ang narinig mo, siya si Bobo, yung kalaban mo sa ML na palagi mong tinatawag. Nagtanong ang mga kaharap kung anong ginagawa nila doon. At sinabi ng bida na test run daw iyon ng kapangyarihan niya. Nagtanong si Audrey kung paano maging isang Beyonder. At dahil hindi alam ng bida ang sagot ay tinuro niya si Alger na sumagot. Nagtataka pa rin si Alger kung paano sila natipon doon. Pero sinabi niyang maghanap si Audrey ng simbahan na nagsasanay ng mga Beyonder. Pero delikado daw ang maging Beyonder dahil kinakalaban nila ang mga demon at magiging hindi na sila malaya. Dahil ayaw ito ng babae ay sinabi ni Alger ang isa pang paraan na mayroon siyang 2 potion para maging Beyonder. Nagkasundo sina Alger at Audrey kaya nag-request sila kay Klein na muli silang mag-meeting doon. At pumayag naman si Klein na sinabing mag-meeting daw sila kada Wednesday. May kumatok sa pinto ng kwarto kaya naistorbo ang isip ni Klein. Agad niyang pinatigil ang meeting at saka na lang daw sila muling magkikita. Saka din bumalik ang dalawa sa kani-kanilang kinaroroonan. At ganun din si Klein na napayuko sa kanyang mesa. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya sina Leonard at Don na nagpakilalang mga police inspectors. Nagulat ang bida sa nalaman na nagpakamatay daw ang mga kakilala ni Klein. Pero nang mabasa ni Leonard ang journal ay hindi na nakaiwas si Klein na sagutin ang katanungan ng mga investigador. Kaya nagkwento naman si Klein na sinubukan daw niyang magpakamatay pero hindi pumutok ang baril. At wala din daw siyang maalala masyado.
Kaya sinabi ng dalawang pulis na kailangan niyang sumama para mabasa ng isang psychic ang nilalaman ng isip niya. Kaya nag-alala ang bida na kapag malaman nilang hindi siya ang may-ari ng katawan ay malalagot siya. Isang bata ang nagnakaw na hinabol ng nagbebenta kaya naistorbo ang dalawang investigador. Sinamantala ito ni Klein na tumakbo para tumakas. Nakatayo siya sa isang eskinita nang may magtapon ng ihi sa bintana. Pero nagulat siya nang bigla na lang tumigil ang tubig sa ere. Saka din gumalaw-galaw ang lupa at pader na hinahabol siya. Kaya agad na tumakbo ang bida at nakasakay naman sa naghihintay sa taxi na kabayo. Pag-alis ng karwahe ay nakita ni Klein na walang humahabol sa kanya kaya sinabi niyang tumigil ang mga ngabayo. Pero ito pala si Don na sinabing pupunta sila sa opisina. Nagising ang bida na inakalang panaginip lang ang nangyari. Pero muling lumabas si Don sa tabi na sinabing mas makapangyarihan sila pagsapit ng gabi kaya natakot ang bida. Hinawakan siya ng isang babae na lumabas sa likod at pinasok ang isip niya. Napunta si Klein sa na-stop na memory at nakita ang mga magulang. Pero naroon din ang psychic na babae na hinawakan siya at nagtanong kung nasaan siya at anong ginagawa noong araw na mamatay ang mga kakilala nito. Walang maisagot ang bida pero gamit ang imagination ay gumawa siya ng baril at itinutok sa babae. Pero ang sarili ang tinutukan. Muli siyang nagising at nakita ang nag-uusap na Daly at Don. Sinabi ng babae na katulad din ng dalawang namatay na nakita nila ay walang bakas ng memorya ng kaluluwa si Klein. Dahil nakita ng mga investigador na inosente si Klein ay sa kanila inimbita ang bida na maging isang beyonder. Gusto ng bida na maitago ang sekreto niya at perfect cover daw ang pagiging beyonder. Kaya pinuntahan niya ang address na sinabi ni Don at pumasok sa isang pub. Nakita siya ng mga siga sa loob at sinabing hindi sila nagbebenta ng gatas. Pero sinamahan siya ng bartender nang sabihin niyang pinapunta siya doon ni Don. Pinasakay siya sa isang elevator at pagbukas ng pinto ay napunta siya sa mas tahimik na opisina. Na-welcome siya ng front desk na si Roseanne at inilibot sa kinaroroonan ng mga beyonders na weird at hindi normal. Tinuro ng babae ang office ng captain kaya mag-isa na lang ni Klein na pumasok. At sa loob ay nakita niya si Don na naghihintay na binati siya. Nang naging opisyal na siyang beyonder pagkatapos pumirma ng kontrata ay sinabi ni Don na hindi maging madali ang pagiging beyonder dahil pwede silang mawalan ng kontrol. Saka ipinakita ang maraming memorial ng mga namatay nilang kasama. Sinabi ni Don ang mga daan kung paano maging beyonder at mga uri ng beyonders. Mayroong corpse collector na may kakayahang lumaban at mayroon ding mga seer na walang kaya sa pakikipaglaban. At pwedeng pumili si Klein sa mga ito. Nagpunta siya ng kwarto na kinaroroonan ng isa pang staff na si Mang Kanor. Ay si Neil pala. Nagpatulong ito sa pag-decipher ng mga binabasa na papel. May ibinigay itong papel na kasama daw sa isinulat ng isang emperor na nagngangalang Rosel Gustav. At saktong nakasulat ito sa wikang Inchik na kinasaya ng bida dahil baka makabasa daw siya ng paraan para makabalik sa tunay na katawan at panahon. Nalaman niyang mahilig sa babae ang dating emperor. At habang nasa malalim siyang pagbabasa ay inistorbo siya ni Neil kaya muli siyang bumalik sa kasalukuyan. Sinabi ni Klein na gusto niyang ma-decipher ang binabasa pero napatawa si Neil na hindi naniniwala. Sinabi ni Klein ang desisyon nito na maging seer. Kaya napatawa si Neil na sinabing ganun din daw siya noong bata-bata pa siya na mas gusto ng talino. Nagtimpla si Neil ng pinaghalong isang kutsara ng soy, isang kutsara ng suka na ihinalo sa isang mangkok na sabaw ng maasim na bulalo. Saka nilagyan ng kaunting asukal at paminta. Ito daw ang sekreto kung paano maging beyonder na seer. Ininom naman ito ng bida kaya nagkaroon ng alteration ang normal na katawan niya. Nag-instruct si Neil ng dapat niyang gawin para ma-master ang bagong power na ginawa naman ng bida. Kaso ay nagkaroon ito ng epekto sa kinaroroonan nila na naramdaman ng iba. Kaya sinabi ni Neil na magdahan-dahan ito at mag-imagine ng mga bagay na wala sa mundong iyon. Ginawa naman ito ng bida at nagkaroon ng malaking astronaut na hinawakan si Klein. Nang ayos na si Klein at binuksan ang mata ay nakita niya ang kakaibang kulay sa katawan ni Neil na spiritual energy daw nito. At may nakita pang malaking mata ang bida sa likod ni Neil. At ng isang hugis ng tao na bigla ding naglaho. Tinuro ng matanda kung paano mag-turn on at off ang paningin nila sa pamamagitan ng pagsundot sa sariling noo. Bago pinaalis ni Neil ang bida ay ibinigay nito ang baril at mga kakaibang bala pang patay ng demon. Nalaman ni Don ang bagong power ni Klein at sinabi nitong mag-ingat ang bida sa bagong power dahil pwede din itong maging dahilan ng kamatayan niya. Saka nito binigyan ng pera ang bida. Kaya masaya naman ang loko dahil nga inchik siya at ang pera ay heaven ang pakiramdam. Isang araw ay sinundo siya ni Leonard dahil may misyon sila. May ibinigay itong gamit na agad niyang tinusok ng stick at ginamit ang kapangyarihan bilang seer. Kaya nalaman niya ang lokasyon ng kanilang hinahanap. At gamit ang direksyon na tinuturo ng saklay niya ay narating nila ang lokasyon. Pumasok sila sa isang nakakatakot na malaking bahay. Sa labas ng pinto ay nakita ng bida ang dalawang kidnapper sa loob ng kwarto kasama ng batang biktima na nakatali.
Agad na sinira ni Leonard ang nawasak na pinto at sinipa ang mesa ng mga kidnapper. Mabilis bumaril ang mga ito na iniwasan lang ni Leonard. Mabilis na sinuntok ni Leonard ang kalaban na naitapon, saka pakinindatan ng bata para sabihing ligtas na ito. Lumaban ang isa pang natira pero hinawi lang ito ni Leonard saka din pinagsusuntok at sinipa kaya nawalan ng malay. Tinatanggal ni Klein ang pagkakatali ng bata nang may mahulog na balahibo ng ibon. Naramdaman ito ng bida na agad umalis dala ang bata. Muling bumangon ang dalawang kidnapper na walang kontrol sa sarili at nag-combine na naging halimaw. Mabilis itong umatake sa umilag-ilag na Leonard na nag-teleport at sinaktan ito pero biglang nawala ang kalaban. Hinanda naman ni Klein ang baril at ang pantusok habang pinapakiramdaman ang paligid na natatakot. Biglang lumabas sa tabi niya ang halimaw na agad niyang binaril. Kaya nasaktan ng halimaw na lumabas ng bahay at lumipad pataas pero bumalik din para umatake sa mga Beyonders. Ngunit ginamitan ito ni Leonard ng power na pampatulog kaya diretso itong nahulog sa sahig. May nakita si Klein na mga mata kaya agad siyang tinanong ni Leonard. Pero sumagot ang bida na ayos lang siya. Kalaunan ng ligtas na ang bata ay ininspect ni Leonard ang bangkay ng halimaw at sinabing ayaw daw niya ang mga illegal na Beyonder dahil nawawala sila sa sarili. Sinabi ni Leonard na na-amaze daw sa kakayahan ni Klein saka sila nag-appear. At mabilis din na umalis ang bida. Pero paglabas niya ay may kinausap si Leonard na anino at nagtanong kung may naramdaman itong kakaiba kay Klein. Pero dahil wala daw ay nasabi ni Leonard na ordinaryo lang pala ang bida. Nakauwi na si Klein at bubuksan na sana ang pinto nang biglang maibalik siya sa gusali kung saan nila nakalaban ang monster. Pumasok siya at nakita ang sarili na nakatayo sa tarot card na si Bobo. Saka din biglang nagising sa mesa at napagtanto na nasa gusali ang karagdagang Antigones family notebook na hinahanap ng mga Beyonders. Ipinakita ang lalaki na miyembro ng isang secret order na naghahanap din ng notebook na gustong makuha ng mga Beyonders. Tinutorture ito ng dalawang Beyonders gamit ng kanilang mahika. At nalaman nilang binenta ng lalaki ang notebook na hindi niya alam ang halaga. Saka may pumasok na nagsabing alam ni Klein ang kinaroroonan ng notebook. Nagpunta sila ng isang bahay at nakita ang ilang mga tao na matagal nang patay. Naasiwa ang bida pero sinabi ni Don na masanay na siyang ito ang daily routine. Hindi nila nahanapan ang notebook pero feeling ng bida na dinala ni Klein ang notebook doon. Naglabas si Leonard ng litrato ng tao na hinahanap nila saka ginamitan ng bida ng tracking spell. Nagkuryente ang tungkod na lumipad pero nais nitong tusukin si Klein pero niligtas siya ng captain. Alam nilang hindi gumagana ng husto ang power ni Klein kaya maghahanap sila ng ibang paraan. Kalaunan ay kinatagpo nila ang iba pang miyembro ng Beyonders at ipinakilala ni Don si Klein sa iba pang mga kasama. Kasama din ang babaeng si Daily na isang seer na masayang binati ang bida. Isa sa mga kinatagpo nila ang may dalang weird item mula sa cathedral na tinawag nilang item 2049. Sa isang kwarto ay sinabi ni Don na delikado ang item na iyon pero wala silang magagawa dahil iyon ang ipinadala ng kanilang higher-ups. Naamoy kasi ng item na ito ang target at sa paraang ito makukumpirma nila kung sino ang dapat hanapin. Sinimulan nila ang ritual at pinag-exercise nila ang mga kamay. Saka din kaagad tinanggal ang takip ng item at binuksan ito. Kaya mula sa gumalaw na box ay lumabas ang isang payaso na puppet. Sa isip ni Klein ay cute daw ito. Pero nang makita ng puppet si Klein ay biglang naging pangit ito at nasa ilalim na si Klein ng spell ng maliit na payaso. Sinasakal pa siya nito kaya hindi makagalaw ang bida pero iniligtas siya ni Leonard. Saka tumakbo-takbo ang bida palayo sa payaso na gusto siyang sundan. Iyon daw ang dahilan kaya delikado ang paggamit ng item na iyon. Nagtanong si Klein na paano kung kontrolin silang lahat ng puppet. Pero sinabi ng mga ito na hindi daw ito posible. Hinabol pa ng clown puppet ang bida na muling lumayo. At nang ipakita nila ang jacket ng hinahanap nilang tao, ay biglang naging mas mabangis ang clown na nais itong malapitan pero hinuli na ito ni Don at sinabing kumpirmado na ipagpatuloy nila ang paghahanap sa tao na nagngangalang Ray Bieber. Ipinakita si Ray Bieber na nagritual sa gitna ng mga kandila na kinain ng Antigones notebook at nagtransform sa pagiging isang halimaw na parang gawa sa isaw. Yung kinakain mong street food at nilalagyan ng sauce. Samantalang nasa isang gilid naman ang isang clown. Dumating naman sa labas ang mga bida sakay ng kabayo. At ramdam ng clown ang puppet clown item na dala ng mga bida. Tumigil ang mga Beyonders at sa isip ni Klein ay hindi naniniwala sa puppet clown pero nang ginamit niya ang magic compass amulet ay tinuro nito ang hinahanap nila. Nagbukas ang pinto na kinatakot ng mga kabayo na tumakbo. Kaya inilabas ng mga Beyonders ang kanilang mga baril sa paghahanda. Lumabas ang naging higanti na Bieber at umatungal. Saka agad na nais puntahan ng item puppet kaya pinagbabaril ito ng mga Beyonder. Saka nag-usal ang mga Beyonders para makapture si Bieber at gamit ang kanilang mga power ay itinali at nilulunod nila ang halimaw. Pero dahil nasa katawan niya ang notebook ay nag-ilaw ito at nakalaya sa power ng mga Beyonders. Saka umatungal ng malakas na kinabahala ni na Daily at ng iba pa.
Sa isip ni Don ay hindi na may liligtas pa ang kaharap nila na mabilis ang pag-atake dahil naging berserk na ito. Tumatakbo si Bieber nang sinakihin siya ni Don at kinuryente ang ulo ng nasaktan na halimaw. Sinabayan ito ni Daily na gamitin ang Eyes of Death na kapangyarihan para makita ang kahinaan ng monster. Saka sinabi sa mga kasama na talian ang halimaw. Kaya agad na gumalaw ang mga Beyonders para atakehin si Bieber. Pinagbabaril ng mabilis na Leonard ang halimaw sa ulo samantalang gumamit naman ng magic net si Don na nagusal ng spell kaya nahuli ang malaking halimaw. Pero dahil nasa katawan pa rin ni Bieber ang notebook ay sumabog ito at pinatamaan si Don at Leonard ng matutulis nitong pantusok. Inatake din ni Bieber ang dalawa pang sina Ayor at Borgia na dumpensa gamit ng espada pero naitapon ng binabantayan nilang item box na kinalalagyan ng Puppet Master. Inutusan ni Ayor si Borgia na bantayan ang box saka siya agad na umatake sa halimaw gamit ng inactivate ang power na espada. Nasaktan ng halimaw pero sumigaw ito at naitapon si Ayor na nasaktan. Kahit naman nasaktan si Don ay patuloy lang siya sa pag-usal ng spell para mahawakan pa rin si Bieber. Nakatayo din si Klein na inisip na malakas ang nakakabingi na sigaw ng kalaban. Kaya nagusal din siya ng spell sabay tapon ng card sa halimaw na ginamitan niya ng pangpatulog kaya ito kumalma. Kasabay nitong natapos na ni Daily ang paghahanap sa kahinaan ng halimaw at mabilis na umatake sa katawan ng malaking halimaw na kanyang pinasabog. Kaso ay nasaktan din si Daily na nawalan ng malay na kaagad nilapitan ni Don at pinainom ng healing potion. Naalala ni Klein ang notebook at agad na pinulot mula sa ilalim ng mga guho. Pero nasa paligid ang clown na umatake pero binaril ni Don ang illusion nito. Sinabi ng captain na bantayan nila ang notebook at huwag palapitin sa puppet clown. Hinahabol ng spell ni Don ang clown na napakabilis ang paggalaw na muli nilang nabaril pero illusion lang ito ulit. Muling inutusan ni Ayor si Borgia na bantayan ang item 2049 saka din kaagad na nilabanan ang lumapit na clown. Hamampas-hampas siya ng espada na iniwas-iwasan lang ng payaso. Nakisawsaw din si Leonard na sumuntok pero sinangga ng clown na biglang nagapoy. Saka pa lumayo na nagtumbling-tumbling at nagtatapon ng mga basag na salamin. Napansin ng bida na kalkulado ng clown ang trajectory ng bala kaya iba ang binaril niya at nataman ang tiyan ng clown na nasaktan. Agad nilapitan ni Leonard ang clown pero gumamit ito ng sariling magic at gumawa ng latigo na ginamit pang hampas-hampas kay Leonard na napa-atres. Saka din agad lumapit ang clown kay Klein para paluin pero binaril siya ng kasama ng bida. Kaso ay paper doll lang pala ito na fake clown pa rin. Nasa likod na pala ni Borgia ang clown na tinapon ng mas mahina at agad na itinapon ng item 2049 sa gitna ng mga Beyonder. Dahil dito ay agad na natalian ang mga Beyonders ng naging malaking puppet master na lumabas sa ere. Sa isip ni Klein ay kailangan niyang umalis doon at naalala na magpunta sa domain expansion niyang Fog. Kaya nagusal siya at nagawa namang makaalis sa pagkakakontrol ng puppet master. Naisip niyang balak talaga ng kalabang clown na makontrol sila ng puppet master. Agad niyang ginamit ang seer power at nagtanong sa pendant nito kung safe na siyang bumalik. At nang oo ang sagot ay bumalik nga siya at hindi na siya kontrol ng puppet. Nagsalita ang clown at sinabing kung gusto ng bida na iligtas ang mga kasama nito at ang sarili, ay tatanggalin ng clown ang pagkakakontrol sa kanya ng puppet kapalit ng pagbigay niya ng notebook. Akala nila kung tulog na ang lahat pero gising lang pala si Leonard dahil sa tulong ng anino na power nito. Saka pa sinabi ng clown na bilang collateral ay sasabihin ang next step sa bida para tumaas ng isang level ang pagiging seer nito. Tahimik lang ang bida na pinakinggan ang sinabi ng clown. Saka agad ginawa ng clown ng kamay na mahabang stick para gamiting pangkalabit sa bida at mapalaya sa pagkakakontrol ng puppet master. Pero hinawakan ni Klein ang stick at hinila kaya nagulat ang clown. Binaril ito ni Klein at umilag pero biglang napatigil ang clown dahil nakontrol na din ito ng puppet master. Kaya nagkaroon ng clear shot si Klein at binaril ang leeg at ulo ng clown na natamba. Nakita pa ni Klein na kasali sa secret order ang clown. Tumalikod ang bida pero nagulat nang biglang tumayo ang clown at sinabi pa ang salitang horny delicious saka na din namatay. Kalaunan pa ng ayos na ang lahat ay lumapit si Leonard kay Klein at sinabing ililigtas sana ang bida pero nakitang pareho naman silang hindi na pa sa ilalim ng power ng clown. Saka sinabing marami silang mga hindi pangkaraniwan. Pagbalik sa opisina ay sinil nila agad ang notebook. Saka sinabi ni Don na hintayin muna nila ang pahintulot ng cathedral bago nila basahin ang nilalaman ng notebook. Dahil sa magandang ginawa ni Klein ay pinuri siya ni Don. Habang naglalakad ay nakita ni Klein ang bangkay ng pinatay niyang clown. Kaya nakonsensya ang bida. Pero sinabi ni Don na sa pagpatay ni Klein sa clown ay nagligtas siya ng maraming buhay. Sinabi ni Klein ang nalaman na next sequence ng kanyang pagiging seer at ito daw ay clown. Pagkatapos pa ay pinuri ni Borgia at Ayor ang ginawa ni Klein na pagkakalaya sa puppet master at pagkakapatay sa clown na kalaban. Nagtanong ang mga ito kung paano niya nagawa. Pero nakisabat si Leonard na pinalaya ang bida at nabaril nito ang clown na natigok. Kaya pangiti-ngiti na lang ang bida.
Dahil mukha siyang pagod ay sinabi ni Don na magpahinga muna siya. Saka na din umalis ang mga ito na sumakay ng karwahe. Naalala ng bida ang sinabi ng clown bago mamatay na Horny Delicious. Kaya pinuntahan nito ang propesor ni Klein at nagtanong kung anong nalalaman nito tungkol sa Horny Delicious. Lalo na at konektado sa Antigone's family at Nation of the Evernight. Pero wala daw maalala masyado ang guro. Kaya sinabi na lang ng nagpaalam na bida na kung may malalaman ng propesor ay kontakin na lang siya. Pero bago umalis si Klein ay sinabi ng guro na mag-ingat palagi ang bida. Pagkaalis ng bida ay napaisip ang propesor habang inaalala ang sinabi ng bida na Antigone's at Nation of the Evernight. Saka din biglang may lumabas na halimaw sa likod nito na gawa sa pang-soup bones. Isang lalaki ang pinaparusahan ng kanilang boss at ipinapakain ng sariling kamay sa nagmamakaawa na lalaki. Sinabi ng lalaki na may isa pang sacrificial lamb silang nalalaman kaya pinagbigyan naman siya ng boss. At si Klein pala ang target ng lalaki. Nagpunta si Klein sa office at nakita niya si Neil na may ginagawang spell na gustong ituro sa kanya. May mga pinagdasalan si Neil at hiniling na mabayaran niya ang 30 pounds na utang. Saka din sila parehong natawa. Sa labas ay inakala ni Klein kung nabayaran na nga ang utang ni Neil pero sinabi ni Neil na hihintayin nila ang mangyayari. Nakapulot si Neil ng pataka na nakitang may laman. Saka may dumating na karwahe at sinabi ng nakasakay na pag-aari niya ang wallet. Dahil ibinigay ito ni Neil ay binigyan siyang pabuya na 30 pounds saka din umalis ang lalaki. At iyon daw ang gustong ituro ni Neil kay Klein na gamit ng magic. Saka sinabing gawin ang gusto pero huwag gumawa ng nakakasama sa iba. Habang naglalakad ay may nakita siyang babae na nagbigay ng flyers at inimbitahan siya para pumasok sa Divination Club. Pumasok nga siya at habang binabasa ng isang tarot card reader ang mga cards ay nakita ni Klein na may sakit ito sa lungs at mata kaya sinabi niyang magpa-doktor ito. Saka din ipinakitang isa din siyang sir. Kumuha siya ng resibo sa pagsali sa club na iyon. At sinabi ng clerk na siya siguro ang malakas na sir na darating sa araw na iyon na hinihintay ng boss nilang si Vincent. Ipinakita ang nagtuturo na si Vincent sa loob ng isang kwarto patungkol sa Magic Mirror Divination. Naintriga ang bida dahil sa Magic Mirror at sumilip ito at nakitang lahat ng naroon ay worshipper ng Evernight Goddess. Saka ginamit ang kakaibang mata para makita ang taw ng mga tao sa loob. May isa pang kasali na babae na binigyan ni Vincent ng regalo. Nagpasalamat ang babae saka din tumakbo palabas pero may naramdaman ng bida dito. Kaya napaisip ang bida kung may mali sa senses niya. Tinawag siya ni Vincent sa loob at nakipagkilala saka sinabing may inaasam ang puso ng bida. Sa isip ay nais ng bida na makauwi sa tamang oras at panahon nito. Kaya nagtanong si Klein kung paano makakamit ito. At sumagot naman si Vincent na gathering at family. Nagpasalamat ang bida saka din umalis. Sa bahay ay pinag-aaralan ni Klein ang posibleng paraan gamit ang incantation kung paano makauwi sa tamang panahon. Saka pa siya nagsulat ng incantation para sa version niyang Lord of the Fog. May narinig siyang nag-ingay sa labas ng pinto kaya binuksan ito. At nakita si Melissa na may nilalaro na demanual ang makina na laruan na pagong. Sinabi ni Melissa na inanyayahan sila sa birthday gathering ng kaibigan ni Melissa at naalala ng bida ang sinabi ni Vincent patungkol sa gathering at family. Kaya pumayag si Klein. Kalaunan ay nagkita muli si Klein at ng dalawa pa nitong member bilang mga Beyonders na nagkakausap-usap sa fog. Ginamit ng bida ang pagtingin ng spirito ng tao at nakita niya ang level ng mga kaharap na madre at pirata. Nagpaturo ulit si Audrey ng mga bagay na pwede nitong gawin bilang isang Beyonder na tinuruan naman ng bida. May sinabi si Klein na ipinagpasalamat ni Alger dahil nasagot kaagad ang nasa isip niya na matagal na niyang hinahanap ang sagot. Sinabi ni Audrey na nang gumawa siya ng potion ay biglang kinain ng aso niya yung ginawang potion. Kaya ipinaliwanag ni Klein na kapag hindi ito naging monster ay posible itong naging isang Beyonder. Itinuro ni Klein ang ginawa nitong rhyme at ritual sa mga kaharap at kailangan daw nila itong may perform kada linggo bilang kanilang dasal. At nang matapos na ulit ang pinag-usapan nila ay muling nagkahiwa-hiwalay ang tatlo. Dumating ang araw ng pagpunta nila sa birthday ng kaibigan ni Melissa at pinuntahan nila ang tahanan ng mga ito. At pagbukas ng pinto ay masaya naman si Selena na niyakap si Melissa. Nakipagkilala din ang magulang ng nag-birthday sa kuya nilang isa pa. Naroon din si Elizabeth na yung nakita niyang kasali din sa occult ng mga gumagamit ng Magic Mirror Divination kaya napaisip si Klein na hindi kilala ng kapatid ang mga kaibigan nito. Sa kainan ay sinabi ni Elizabeth na hindi sasabihin ang tungkol sa Divination Club na sinalihan ng bida. Pero pag alis ni Elizabeth ay sinabi ni Melissa na 16 lang si Elizabeth kaya huwag niyang pag-interesin kaya iba ang ekspresyon ng bida. Pagsapit ng gabi ay binuksan ng mga babae ang regalo ni Vincent na magic mirror kay Selena. Saka din sila nagusal ng incantation habang hinawakan ng mirror. Kaya nagkaroon ng magic na naramdaman agad ni Klein. Samantalang patawa-tawa si Vincent na naghihintay lang pala sa kwarto nito.
Agad pinuntahan ni Klein ang pinto ng kwarto ng mga babae dahil naramdaman nito gamit ng pendant na may peligro. Sinilip niya ang mga babae at tinignan ang taw ng mga ito gamit ng magic eyes. At bigla niyang nakita ang masamang presensya sa mirror. Saka din lang napasis ni Vincent si Selena nang umiti. Dahil walang dalang item pang magic ang bida ay nag-calculate siya at nasilip ang mga gamit ni Selena pang divination. Sa kwarto ay nawalan ng malay sina Elizabeth at Melissa. Samantalang tuluyang na-control ng masamang espiritu ni Vincent si Selena na naging kamukha ng asawa mo kapag lasing kang umuwi. Pero gumamit ng pagpatulog na magic si Klein at mabilis na pinalipad sa babae kaya ito natalian at hindi makagalaw. Mabilis na kinuha ni Klein ang gamit ni Selena sa divination at agad nag-ayos at nagusal ng magic poem nito at nanalangin sa kanilang goddess kaya nagkaroon ng shield ang bahay. Naramdaman ito ni Vincent na sinugat naman ang palad at hiniling ang power ng boss nitong demonyo at muling nag-usal ng spell para mapasok pa rin si Selena na pinakawalan niya. Saka pa napa-atras si Klein na natapon ng tinta. Umatake ng sigaw ang pangit na babae na ayaw mong makalips to lips, pero may shield si Klein na kaagad ding gumamit ng magic na baril pero hindi sharpshooter. Kaya tuloy siya ang nahuli ng long hair na buhok ng babae dahil sa kakagamit ng shampoo na paborito mo at nabitiwan ng baril. Sinakal siya ng buhok at tinusok ang mukha kaya nawawalan ng malay ang bida. Samantalang nagtanong si Vincent tungkol sa nilalaman ng notebook na nakuha ng mga Beyonders. Nais ng bida na makuha ang baril habang nakikita si Melissa na nasama sa danger dahil sa pagiging Beyonder niya. Saka din nawalan ng malay ang bida. Pero sa oras na iyon ay inuusal ni Audrey ang rhyme na tinuro ni Klein sa kanila ni Alger na pangdasal nila sa alias niyang The Fool na Lord of the Fogs. Dahil dito ay nakabalik si Klein sa sarili at nasasaktan si Vincent at ng avatar nitong pangit na natatalo. Kaya pinutol ni Vincent ang isang kamay na parang napunit lang na tinapay at ginawang sakripisyo para mas lumakas. Kaya muling nakontrol ang katawan ni Selena na naging lagare ang ngipin. Gayunpaman ay nagdasal si Klein sa goddess ni Selena at hiniling ang pagkakalaya ng babae mula sa pagkakakontrol ni Vincent. At saktong dadakmalin na siya ng babae nang bigla din itong mapigilan sa dasal ni Klein. Nahulog ang salamin na hawak ni Selena na agad binaril ni Klein. Kaya nawalan ng catalyst si Vincent sa pagkontrol sa katawan ni Selena. Agad namang tinignan ni Klein si Melissa na ayos lang at sinabi sa sarili na hindi makapaniwala sa ginawang dasal na iniligtas siya. Naisip din niyang kailangang maging secret pa rin ang pagiging Beyonder niya sa mga kapamilya. Samantala ay natatakot si Vincent dahil sa pagkabigo niyang makuha ang nais kay Klein. Tatakbo na sana siya pero nasalubong niya si Aurora na pinadala ng boss niya. At pinatay nito ang napasigaw na Vincent. Kaya huwag sumali sa mga kulto dahil kapag nagkamali ka ay buhay mo naman ang kapalit. Pinuntahan ng mga Beyonders kinabukasan si Vincent at nakita nilang patay na ito. May nakita pa silang gamit na tulad ng incantation na ginamit ni Selena kagabi na nakasulat ang salitang True Creator. Biglang napunta sa trance si Don at nakakita ng nahuhulog na balahibo ng broiler call, ay este anghel pala. At pagtingin niya sa taas ay nakita ang nakaspread ang dalawang mga kamay na malaking anghel na may orb na mata. Samantala ay ipinakita naman si Audrey kasama ng aso nitong gin-icing ng mga katulong nito na pumasok. Dala ng mga katulong ang gagamitin nitong damit dahil may pupuntahan silang mahalagang okasyon. Saka din lang nag-ayos ang babae na nagpaganda at dahil masaya ay isinayaw nito ang alagang aso. Biglang nagsalita ang aso na nahilo daw. Kaya ikinagulat ito ni Audrey na nagtaka kung paano nakapagsalita ang aso. Pero hindi alam ng aso. Ipinakita ang performance ng ilang tao sa isang opera. At nagkita doon sina Don at Klein. Pinag-usapan pa rin nila ang tungkol sa wala pa rin silang idea na kanilang iniimbestigahan na True Creator. Samantalang nakangiti ang isang lalaki na performer sa stage. Nagpunta si Anna sa Divination Club at ipinakita ang litrato ng fiancé nito. Kaya ginamit ng bida ang power nito at nakita ang lalaki na lumalangoy sa dagat. Nakaligtas naman ang lalaki na nagpunta sa bahay ng isang tao. Nagpasalamat ang babae kay Tris na tumulong kay Meyer. At bago umalis si Tris ay nagkatitigan muna sila ng bida na naroon din. Saka din ipinakilala ng babae si Meyer kay Klein na sir na nakakita sa nangyari kay Meyer. Nang sila na lang ay sinabi ni Meyer ang palaging pagkakabangungot nito buhat ng makaligtas sa pangyayari sa nasunog na barko. Gamit ang pendant ay pinasok ni Klein ang panaginip ni Meyer kaya napunta siya sa barko kung saan nangyari ang bangungot ni Meyer. Nakita niyang isang lalaki ang nagtapon ng baby saka din nagpahulog pero agad iniligtas ni Meyer. Nais kasing malaman ni Meyer kung bakit naging baliw ang mga nasa barko. Biglang naramdaman ni Klein ang presensya ni Tris sa barko, kaya napalingon at nakita ang lugar na napunta sa isang bundok. Saka din nakita ang mata at nag-zoom ang isang bagay saka paulit-ulit niyang narinig ang horny delicious. Kaya naitapon ng bida ang pendulum nito at natanggal sa panaginip ni Meyer. Kalaunan ay sinabi niya kay Don na konektado si Tris sa pangyayari sa barko.
Subalit ipinaliwanag ni Don na kailangan nila ng sapat na ebidensya kaya mag-iimbestiga pa sila. Samantala ay ipinakita si Tris na tinalo ang bida na nag-chicks ng dalawa. Nagising siya sa pagdating ng misteryosong babae na alam ding siya ang dahilan ng pagpataya ng mga tao sa barko. May dala itong witch book para sa next level ng pagpapalakas ng lalaki. Magkasama sina Neil at Klein na may binuksan na kakaibang pinto na maraming kombinasyon bago magbukas. Kaya masaya ang bida na excited sa makikita. Iyon daw ang Tianjin Underground Market at binalaan kaagad ni Neil ang bida na bantayan ang wallet nito. Excited ang bida sa parang night market dahil buhay ang lugar. May nakita pa siyang lalaki na malakas ang spirit sense nito kaya nang makita ang bida ay sinabing amoy patay ito. Kaya natigilan si Klein dahil alam ang totoo na patay na ang tunay na Klein at siya ang nasa katawan nito. Pero sinabi ni Neil na iwan na nila ito dahil para itong baliw dahil sa malakas na spirit sense. Habang may tinitignan silang artifact ay napansin ni Klein si Tris na naroon din kaya agad nila itong lalapitan sana. Nang mapansin ng isang lalaki na sinusundan si Tris kaya sila nagtaka. Alam pala ni Tris na sinusundan siya kaya kaagad itong tumakbo at itinulak pa ang isang extra na nahulog pero agad niligtas ng bida. Umilag-ilag si Tris na binabaril ng nanghahabol sa kanya. Naglambitin siya sa isang malaking hawla pero nataman siya ng bala kaya nahulog na nasaktan. Nakatch ni Klein ang sombrero ni Tris saka din pinagmasdan ng lalaki na hinahunting ng ilang mga lalaki habang tumatakbo ito. Pero paglabas nila ng underground market na iyon ay nakita ng dalawa si Don na pinagmamasdan ng dalawang patay at kinumpirma na nakatakas si Tris. Sa karwahe ay sinabi ni Don na konektado si Tris sa mga pagpatay sa ilang bayan kaya kailangan nila itong mahanap kaagad. Ginamit ni Klein ang magic skill na paghahanap ng target gamit ang sombrero ni Tris saka sinundan ang tinuturo ng divination magic nito. Napunta sila sa isang malaking gusali sa bayan. Agad hinanda ni Don ang armas at sinabing maghintay ang bida doon. Isang babae ang nabangga si Klein kaya nahulog ang sombrero ni Tris at sinabi pa ng babae na hindi daw kasi maganda ang pakiramdam saka din umalis. Sumilip si Don sa bintana na walang nahuli na Tris kaya natakasan sila ng lalaki. Kalaunan ay naging full-time employee na si Klein kaya tumaas ang sahod nito kaya masaya ang bida. At aktibo pa rin siya sa Divination Club para mag-sideline. Patuloy din siya sa pakikipag-meeting sa FOG kina Audrey at Alger. Nagsasanay din siya sa pakikipaglaban para lumakas sa mano-manong laban. Isang araw ay tinawag siya ni Leonard at nagpunta sila ng Tianjin Market para imbestigahan ang mga hindi magandang pangyayari dahil mayroong mga biglang namatay sa sakit. Mayroon ding nalugi ang business na naging baliw at sinunog ang sarili. Karamihan daw sa mga namatay ay mga mahihirap. Ginamit ulit ng bida ang pendant nito para pakiramdaman ang lugar. Nalaman nilang lahat ng namatay ay may tao na humawak sa kanila at naging malala ang kalagayan dahil sa kulam. Nang mag-meeting sila ay may naiisip na theory si Klein at alam din ito ni Leonard. Kaya nagpapansin ito sa boss at sinabing may nalalaman si Klein. Napilitan si Klein na sabihin ang theory na ginagamit ng demon sect ang mga namatay na tao bilang sakripisyo at pangkukulam ang gamit nila. Sinabi naman ni Leonard na ginagawa ito para mapalabas ang kanilang sinasamba na demonyo. Kaya sila nasa Tianjin Market ay para magsakripisyo ng maraming tao doon. Para mahanap ang altar ay ibinigay ni Don kay Klein ang gamit ng mga namatay at ginamit ito ng bida para matrack ang altar na hinahanap nila. Kaya naglakbay ang kamalayan ni Klein para sundan ang altar. Kahit gabi na ay agad silang sumakay ng karwahe para puntahan ang lugar. Pero may pumipigil sa kakayahan ni Klein para matrack ng husto ang target. Subalit may idea na ang mga Beyonders kung saan pwedeng itinago ang altar na malayo sa mga tao na pinatay nila. At natrap nga nila ang isang bahay na kanilang pinuntahan. Sinabi ni Don na maghintay lang doon ang bida samantalang papasok sila ng iba sabay activate ng power nito. Naramdaman ng naroong babae ang pagdating ng mga Beyonders kaya agad itong nagdamit at gumamit ng invisible spray saka din lumabas. Sa labas ay nakita ng invisible na babae si Fry na narinig din ang paglapit niya at tinutukan ng baril. Pero kaagad lang niyang sinaksak ng kutsilyo si Fry sa likod saka din ito nawasak kaya nalaman ng babae na siya ang natrap sa power ni Don na nightmare. Sinangga niya ang bala na muntik siyang matodas gamit ng kutsilyo saka din iniiwas-iwasan si Leonard pero nasipa pa rin siyang naitapon. Mahuhuli na sana ang babae pero sinugat niya ang sariling kamay kaya siya nakalaya at nakatakbo sa tuktok ng gusali. Kaya sinabi ni Don na huwag pupunta ng gusali si Klein dahil delikado at tumakbo ito kapag may kalaban. Binaril ni Leonard ang babae pero naging salamin itong nabasag dahil gumamit ang babae ng substitution. Muntik pang si Leonard ang nasaktan ng salamin kung hindi lang siya iniligtas ni Don gamit ng magic shield. Bumalik ang babae sa kwarto nito at saka naglakad sa hallway na sinalubong ng mga multo. Nagpunta siya ng altar ng boss nilang demon statue at nagpatulong dito kaya nag-ilaw ang estatwa sa altar at nagsummon ng mga multo na galit dahil kinuha ng mga tambay sa sementeryo yung pagkain na offering sana sa kanila noong araw ng mga patay. Umatake ang mga shadows na pinagbabaril ni Leonard at Fry.
Pero nakalapit ang isa kay Fry at pinagyelo ang katawan ng lalaki hanggang sa puso nito. Pero walang laban ng multo kay Fry na winasak lang ng lalaki na naging ayos ulit. Samantala ay pinasok naman ni Don ang bahay gamit ng bintana at nakita niya ang altar. Binalot siyang bigla ng kurtina doon at natrap ang paa niya. Pero gamit ang magic kuryente ay sinira lang ito ng lalaki. Binaril niya ang binalak bumalik na kurtina at nakakita ng dugo. Saka pa nakita ang demoness na sumigaw ng malakas para umatake. Pero gumamit ng magic spell si Don na dumpensa at nakaligtas pero nasaktan ito na napasukan ng dugo. Saka nakita niyang tumakbo palabas ang babae. Binaril ni Leonard ang umatake na halaman pero hindi niya naiwasan ang pagtama ng isang bulaklak sa kanyang braso na nagdugo. Nakita niya ang babae na naglaho at agad itinapon ang bulaklak na naging invisible din. Napunta pala ito sa babae na naglalakad na sa kalsada palayo. Sinabi nitong unang magiging biktima niya bilang witch si Leonard. Naramdaman ni Leonard ang black magic dahil sa anino niyang nag-warning. Kaya kasabay ng pagkulam ng babae ay kaagad niyang tinanggal ang kuko at buhok na nilagyan ng dugo saka din tinapon palayo. Kasabay ng pagkasunog ng bulaklak na hawak ng babae, ay nasunog din ang naglaho na kuko ni Leonard kaya siya naligtas. Inakala ng babae na nagtagumpay na siya saka din nagpahulog sa bridge na naglaho. Samantala ay nagpunta si Klein sa kwarto ng witch at doon ay binuo nito ang salamin na nabasag kanina at nakita ang mukha ng babae. Ito yung nakabangga sa kanya noon. Naroon din si Leonard na sinabing kamukha ni Tris ang babae. Saka din nila napagtantong naging babae si Tris. Kaya pala siya naglaho bigla dahil naging babae na siya. Naroon na din sina Don at Fry at naisip ni Don na maraming high rank ng demoness sect ay dating mga lalaki na naging babae. Pero bago daw ito mangyari ay kailangan nilang tanggalin ang kanilang mga betlog at talong. Samantala ay nasa tren na si Tris na naging Trisa na, at dahil naging chicks ay agad binigyan ng upuan ng isang kunwari gentleman kapag chicks pero walang paki kapag matanda ang dumating. Saka pa sinindihan ng kanyang sigarilyo. At nakatakas ang kalaban na tinanggalan ng bayag at pinalitan ng kuweba. Anong masasabi mo sa anime na ito, Lods? Marami pang katuloy ito pero tignan muna natin kung may mag-like na 500 saka natin tapusin kaya like mo na yan.